Walang sinumang magulang ang nagnanais na mapasama o maghirap ang kanilang mga anak. Gagawin at titiisin ng isang ina ang lahat para lamang masiguradong may laman ang tiyan ng pamilya at may magandang kinabukasan ng kanyang mga anak. Sa pagitan ng ebidensya at takot, ito ang dokyo sa dilim. Ganyan na ganyan ang naging kwento ni Flor Contemplacion. Noong March 1995, siya ay binitay kasama ang 3 lalaking may kasong drug trafficker. Si Flor ay lumaki sa San Pablo, Laguna. Pangalawa siya sa pinakabatang kapatid sa 10 magkakapatid. Kaya isipin mo kung gaano karami at karami pa ang kailangang pakainin sa bahay nila. Taga-probinsya sila at hindi rin naman karangyaan ang buhay na meron sila. Kaya nung 7 taong gulang pa lamang si Flor, lalo pang naghirap ang pamilya nila nung pumanaw ang tatay niya. Dahil dito ay napilitan silang gumawa ng paraan para mabawasan ang gastusin sa bahay. Noong 10 taong gulang siya, ipinadala siya sa Maynila para doon tumira sa ate niya. Dahil na rin sa hirap ng buhay at kailangang kumita. Hindi na nakatapos ng pag-aaral si Flor, 12 taong gulang pa lamang siya noon, nang huminto siya sa pag-aaral at nagsimula ng magtrabaho bilang kasambahay para kahit papaano ay makatulong sa pamilya. Pagdating ng 1972, noong 19 years old na si Flor, nag-asawa siya at kalaunan ay nabiyayaan sila ng 4 na anak. Pero hindi rin naging madali ang buhay may asawa. Noong 1987, iniwan silang mag-iina ng asawa niya. Dahil doon sa kanya na lahat bumagsak ang responsibilidad. Siya nang naging magulang at solong tinaguyod niya ang 4 niyang anak para lamang makaraos sila sa pang-araw-araw. Noong taong 1988, nagdesisyon si Flor na gawin ang bagay na ginagawa ng marami nating kababayan kapag gipit na sa buhay. Ang makipagsapalaran sa ibang bansa. Sariwa pa sa isipan niya ang hirap sa Pilipinas. Iniwan ang asawa, may 4 na anak na dumidepende sa kanya sa pang-araw-araw at walang sapat na kita para may pakain at may pagpaaral sa kanila. Kaya kahit napakasakit sa dibdib, naiwan ang kanyang mga anak sa probinsya ay nag-impake si Flor at lumipad patungo ng Singapore. Ang pangarap niya lang naman tulad ng bawat inang Pilipina ay makapag-uwi ng pera buwan-buwan para mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanyang pamilya. Pagdating niya sa Singapore, nakakuha siya ng trabaho bilang isang kasambahay sa may Cardiff Road sa lugar ng Sirangoon. Pero hindi rin naging madali ang buhay OFW noon. Kung akala ng marami ay masarap ang buhay sa ibang bansa dahil may malaking kinikita, ang katotohanan ay pigaan at sagad sa pagkayod. Si Flor madalas 7 araw sa isang linggo kung magtrabaho. Walang pahinga o day off. Magsisimula ang gising niya ng alas 6 ng umaga para maglinis, magluto at magasikaso ng bahay at matatapos ang trabaho niya madaling araw na o alas 12 na ng hating gabi matapos ipag-alaga at patulugin ang anak ng kanyang employer. Kahit pagod na pagod ang katawan, tinis yun ni Flor. Iniisip na lamang niya ang mga anak niya sa Pilipinas na umaasa sa pinapadala niyang pera. At sa kabila ng napakahirap na schedule na ito ay nakakahanap pa rin siya ng kaunting oras para makipagkaibigan at makakilala ng kapwa niya Pilipina doon sa Singapore. Isa sa mga naging kakilala at kaibigan niya ay si Delia M. Maga. Si Delia Maga ay isang 35 years old na kababayan din nating OFW mula naman sa Tarlac na nagtatrabaho din bilang domestic helper sa Singapore. 4 na taon na siyang nagsisilbi sa pamilya ng kanyang employer at inaalaga ng 4 na taong gulang na batang lalaki na si Nicholas Huang Hauren Huang. Pero noong May 4, 1991, nagbago ang lahat ng maganap ang isang napaka-gimbal na krimen. Alauna pa lamang ng hapon nang umuwi ang mga employer ni Delia sa kanilang 5 kwartong apartment. Pagbukas nila ng pintuan, ang nadatnan nila ay isang bangungot. Nakahandusay si Delia Maga sa loob ng bahay, patay na ito matapos sakalin o strangled to death. At ang mas nakakapanginig pa ng laman, katabi ng bangkay ni Delia ay ang 4 na taong gulang na batang si Nicholas. Wala na rin buhay ang bata, nalunod ito sa isang balde ng tubig.
Ang tanging nakaligtas lamang sa buong bahay ay ang 2 taong gulang na batang babae, ang nakababatang kapatid ni Nicholas na natagpuan ng mga magulang na ligtas at walang galos sa loob ng nakalak na silid ni Delia. Agad na dumating ang mga pulis Singapore para imbestigahan ang karumal-dumal na double murder na ito. Nang ginalugad na ng investigador ang buong crime scene, may mga napansin silang kakaibang detalye. Walang anumang senyales ng forced entry. Hindi sinira ang pintuan at walang sirang bintana. Wala ring palatandaan na nagkaroon ng matinding gulo o struggle sa loob ng bahay. At hindi rin tila hinalughog o ninakawan ng buong apartment. Dahil nakalak pa ang iron grill at ng main door nung dumating ang may-ari. Mabilis na pumasok sa isipan ng mga pulis ang isang malaking posibilidad. Kilala ng biktima ang pumatay sa kanya. Pinalagay ng mga investigador na mismong si Delia ang nagbukas ng pintuan para papasukin ang salarin dahil magkakilala sila. Nagsimula kaagad ang pulisya na magtanong-tanong sa mga kapitbahay. Nakapanayam nila ang isang kapitbahay na nagngangalang Lucrecia Galuga. Ayon sa pahayag ni Lucrecia, uling beses niyang nakitang buhay si Delia at ang 2 bata bandang alas 10 ng umaga ng araw na yon. Nabanggit pa raw sa kanya ni Delia na may inaasahan siyang kaibigan na bibisita sa kanya mamaya-maya lang bago magtanghali. Dahil sa impormasyong ito, nakatutok na ang mga detektibo sa paghahanap, pagtuon at pagtatanong sa lahat ng mga kakilala, kaibigan at kaugnayan ni Delia Maga sa Singapore. Mabilis na gumalaw ang investigasyon. Isa-isang tinawag at inalis ng pulisya sa talaan ng mga sospek ang iba pang mga kakilala ni Delia matapos nilang ma-verify ang kanilang mga alibay. At bandang alas 7 ng gabi, sa pareho na araw, pumasok na sa radar ng mga pulis ang 38 years old na si Flor Ramos Contemplacion. Nahanap at inaresto ng mga pulis si Flor sa HDB Block 633 sa Vesarami Road sa Kalang. Ngunit ang mas lalo nagpatibay ng hinala ng mga pulis sa kanya ay ang mga gamit na nakuha sa kanyang pag-iingat noong siya ay hulihin. Naaresto si Flor habang dala-dala ang ilang mamahaling kagamitan, 7 pirasong relo, isang Konica Minolta camera at isang kwintas na gawa sa perlas. Mga gamit na pinapaniwala ang ninakaw mula sa bahay at kay Delia Maga. Sa patuloy na pag-iimbestiga, nalaman ng mga pulis na hindi ito ang unang beses na nakatapak si Flor sa apartment ni Delia sa Bukit Panjang. Ilang beses na pa lang nakakabisita si Flor doon at nakita na rin niya ng ilang beses ang batang si Nicholas. Dito na ginawa ng pulisya ang kanilang teorya. Pumasok umano si Flor sa bahay para magnakaw at pinalagay ng mga investigador na pinatay niya si Delia at ang batang si Nicholas para walang makapagturo o makakilala sa kanya bilang ang salarin. Samantalang ang 2 taong gulang na batang babae naman ay hindi ginawa ng masama dahil sa sobrang kabataan nito at hindi pa ito marunong magsalita, kaya hindi siya makapagsusumbong o makapagtuturo sa pulisya. Noong dinala si Flor sa interogasyon ng mga pulis, pilit niyang itinatanggi ang paratang sa simula. Ibinigay ni Flor ang kanyang alibay. Sinabi niya na umalis siya sa bahay ng kanyang employer sa Cardiff Road noong nakaraang umaga para lamang maghatid ng isang package sa kanyang pamangkin sa Don Long Mansion sa Katong. Ngunit ayon kay Flor, wala raw ang pamangkin niya roon nang dumating siya. Ngunit nang i-cross-check ng mga pulis ang kanyang kwento at tinawagan ng may-ari ng apartment sa Katong, mariing tinanggi ng may-ari na may pumuntang Flor sa kanilang bahay noong araw at araw na yon. Dahil dito ay nagiba at nawala ng bisa ang alibay ni Flor. Pagdating ng hapon ng May 6, 1991, matapos ang ilang oras ng interogasyon, nagbago ang takbo ng mga kaganapan. Inamin na ni Flor sa mga pulis ang pagpatay sa 2 biktima. 2 magkahiwalay na salaysay at statements ang binigay niya sa tulong ng isang Tagalog interpreter na ibinigay ng pulisya. Nang gabi ring yon, binalik ng mga investigating officers si Flor kasama ang Tagalog interpreter sa mismong crime scene sa Gangsa Road. Doon sa mismong apartment, sinadula at pinaliwanag ni Flor sa mga pulis kung paano siya pinapasok ni Delia sa pintuan
at kung ano ang mga eksaktong nangyari sa loob ng bahay noong araw ng pagpatay. Kinabukasan ng May 7, 1991, opisyal nang sinampahan ng kasong double murder si Flor Contemplacion sa korte ng Singapore para sa pagkamatay ni Delia Maga at ni Nicholas Wang. Mula doon, pinadala at kinulong na siya sa detention facility habang naghihintay ng kanyang opisyal na paglilitis o trial. Noong January 26, 1993, opisyal nang nagsimula ang paglilitis o trial para sa kaso ni Flor Contemplacion sa High Court ng Singapore sa pamumuno ni Justice T.S. Sinetha Turay. Sa opening speech ng prosecutor na si Deputy Public Prosecutor Kamala Punumpalam, inilatag niya kaagad ang buong malagim na pangyayari. Nilarawan niya kung paanong nadatna ng mga magulang ng batang si Nicolas sa mga bangkay sa loob ng apartment. Sinubukan pa raw i-revive ng mga magulang ang bata ngunit huli na ang lahat. Nang dumating ang mga pulis, inalughog nila ang mga gamit ni Delia Maga at doon nila natagpuan ang personal nitong diary. Nakasulat doon ang pangalan at address ni Flor Contemplacion na naging susi para matuntun siya at simulan ang investigasyon. Nagsalita din sa korte ang forensic pathologist na si Dr. Wei Keng Pu para ipaliwanag ang tunay na sanhi ng pagkamatay ng dalawang biktima. Ayon sa kanya, si Delia Maga ay namatay sa pagsakal. Ginamitan ito ng isang garter o elastic cord na ipinulupot sa kanyang leeg sa loob ng humigit kumulang 5 minuto. Si Nicholas Wang naman ay namatay dahil sa pagkakalunod matapos ilubog ang kanyang muka sa tubig sa loob din ng halos 5 minuto. Dito na pumasok ang abogado ni Flor na si Nang Wing Chong. Sinubukan niyang ipaglaban na hindi dapat tanggapin ng korte bilang ebidensya ang 5 statements o pag-amin ang ibinigay ni Flor sa mga pulis matapos siyang arestuhin. Ayon sa abogado, ang mga pahayag na yon ay nakuha sa pamamagitan ng pananakot, panggigipit at torture habang si Flor ay pagod na matapos ang napakahabang oras ng tuloy-tuloy at matinding pagtatanong ng mga detektibo. Nung sinailalim si Flor sa cross-examination, nagsalita siya at ibinunyag ang isang nakakapangilabot na detalye. Ginamit daw ng mga pulis ang larawan ng Birheng Maria para takutin at pasukuin siya. Dahil si Flor ay isang Katoliko, naniniwala siyang ang may mga kasalanan ay hindi makakatapak sa langit. Sinabi pa niya na hindi siya pinagbigyan ng karapatan na magkaroon ng abogado habang tinatanong at paulit-ulit daw siyang pinagsisisigawan ng mga pulis na biday ang aabutin niya kapag hindi siya nagsabi ng katotohanan. Ngunit nagkaroon ng malaking plot twist nung direktang tinanong ng prosecutor si Flor. Napasagot si Flor na ang lahat ng salaysay na ibinigay niya ay kusa at walang direktang banta o pangako na ginawa sa kanya bago o habang sinusulat ang pahayag kasama ang Tagalog interpreter na si Aurora Navarro na ibinigay mismo ng Philippine Embassy sa Singapore. Iniharap din ni PDD Punumpalam na walang anumang patunay o ebidensya ng Special Investigation Section ng Singapore Police ay mayroong ganitong larawan ng Birheng Maria sa kanilang opisina. Pinatunayan din ng mga investigador na walang ipinakitang larawan sa kanya. Dahil dito ay nagdesisyon si Justice Sinathuray na kusang ibinigay ang 5 statements at pwedeng-pwede itong gamiting ebidensya laban kay Flor. Dahil tinanggap ng korte ang mga pahayag, iniharap ng prosecution ang buong detalye ng kwento batay sa mismong salaysay ni Flor. Ayon sa salaysay, naging magkaibigan sila ni Delia noong June 1990. Noong umaga ng araw ng murder, pumunta si Flor sa apartment sa Bukit Panjang para magabot ng isang package o bagahe na pakiusap niyang iuwi ni Delia sa Pilipinas dahil may unpaid leave o bakasyon nito. Ngunit tumanggi si Delia na dalhin ang bagahe dahil masyado raw itong mabigat para sa kanyang biyahe sa eroplano. Habang nag-uusap silang dalawa, bigla na lamang daw inatake si Flor ng isang psychotic episode. Pinagpawisan siya ng malamig at biglang nakaramdam ng matinding kagustuhang saktan si Delia. Mula sa likod, sinakal ni Flor si Delia gamit ang isang elastic cord hanggang sa mamatay ito. Sa kanya hinatak ang bangkay patungo sa banyo. Pagpasok sa banyo, nakita niya ang batang si Nicolas na naglalaro ng mga laruan sa isang balde ng tubig. Inawakan ni Flor ang bata sa taas at nabahagi ng katawan at nilubog ang ulo nito sa tubig hanggang sa huminto ito sa paggalaw. Pagkatapos noon ay kinuha niya ang ilang mamahaling gamit ni Delia at mabilis na tumakas sa apartment.
Matapos ilatag ng prosekusyon ang lahat ng ebidensya, diniklara ni Justice Sinathuray na may sapat at matibay na batayan laban sa akusado. Tinawag niya si Flor para ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa 2 kaso ng pagpatay. Pero nang patatayuin na si Flor sa witness stand, ginulat niya ang lahat dahil pinili niyang manahimik o gamitin ang kanyang right to remain silent. Nagbabala kaagad si Justice Sinathuray kay Flor. Ipinaliwanag sa kanya ng huwes at maging ng sarili niyang mga abogado na kapag hindi niya sinagot o pinatunayan na mali ang mga paratang ng prosekusyon, sigurado at matik na hatol na pagkakasala sa 2 kaso ng murder ang ibababa sa kanya. Pero sa kabila ng babalang ito, nanatiling tahimik si Flor dahil ayaw magsalita ng kanyang kliyente. Inihayag ng kanyang lead counsel na si Nang Wing Chong sa korte na wala na rin silang itatawag na mga saksi o gagawing huling argumento para ipagtanggol si Flor. Dahil dito, hindi na rin nagpresenta ng karagdagang argumento ang prosecution at naiwan ang kapalaran ni Flor sa kamay ng hukom. Pagdating ng January 29, 1993, opisyal nang dineklarang guilty si Flor Contemplacion at hinatulan ng parusang bitay para sa pagpatay kina Delia Maga at Nicholas Huang. Pero hindi rito nagtapos ang laban sa kanyang kampo. Noong January 1994, umarap sa Court of Appeal ang bagong abogado ni Flor upang ihabol ang argumentong diminished responsibility. Ibinunyag ng depensa ang mga bagong ulat mula sa psychiatrist na si Dr. Terence Burke mula sa Glen Eagles Hospital. Ayon sa psychiatrist, si Flor ay merong tinatawag na partial complex seizure, isang uri ng epilepsy na siyang nakaapekto ng malaki sa kanyang pag-iisip at kilos noong araw ng pagpatay. Dahil dito ay pinag-utos ng appeal justice na muling buksan ang kaso at suriin ang mga bagong ebidensya. Sa muling pagdinig ng korte noong April 1994, mismong si Flor ang tumayo sa witness stand. Dito niya sinalaysay ang isang kakaibang kwento. Sinabi niyang bata pa lamang ay inaatake na siya ng seizure na nagdudulot ng matinding sakit ng ulo at panginginig. Noong araw ng krimen, may misteryosong boses daw na nag-utos sa kanyang pumunta sa apartment ni Delia. Habang papunta roon ay nanginginig na ang buong niyang katawan. Pagdating niya sa bahay, nakita niyang tila lumiliit at nagiging kalahati na lamang ang dating laki at itsura ni Delia. Bigla na lang daw niyang namalayan na nakahawak na siya sa cord na nakapulupot sa liig ni Delia. Tumakbo siya sa banyo para magsuka. At doon naman niya nakita ang batang si Nicholas na mukha umanong maliit na pusa. Hindi raw niya may paliwanag ang sarili nang ilubog niya ang ulo ng bata sa balde. Git ng depensa, hindi murder kundi manslaughter lamang ang kanyang kasalanan dahil sa matinding sakit sa pag-iisip. Ngunit mariing, pinalagan ito ng prosecutor na si DPP PS Raj. Pinalabas ng prosecution na simpleng migraine lang ang naramdaman ni Flor noong araw na yon. Iniharap din nila ang ulat ni Dr. Chan Kim Yu, ang psychiatrist ng Changi Prison Hospital na nag-obserba kay Flor sa loob ng 18 buwan. Ayon kay Dr. Chan, walang anumang kapansanan o sakit sa pag-iisip ang akusado. Pinalabas din ng prosecution na gawa-gawa at exaggerations lamang ang mga sinasabing hallucination at boses na narinig ni Flor. Dahil kailanman ay hindi niya ito nabanggit sa kanyang mga unang pahayag sa mga pulisya o sa mga naunang pagsusuri. Umayos man ang depensa, muling binasura ng hukom ang apela at pinagtibay ang parusang bitay. Ayon sa korte, ang mga ginawa ni Flor sa loob ng apartment tulad ng magkaibang paraan ng tahimik na pagpatay sa 2 biktima, ang paglock sa batang babae sa silid para hindi makagawa ng ingay at ang detalyadong pag-alala niya sa bawat nangyari ay nagpapatunay na buo ang kanyang isipan at hindi siya inatake ng seizure. Binigyan din ng hukom na ang totoong motibo sa krimen ay ang matinding pag-aaway ni Flor at Delia tungkol sa mabigat na bagaheng ayaw dalhin ni Delia sa Pilipinas. Noong September 1994, pinal na binasura ng Court of Criminal Appeal ang huling apela ng depensa. Pumasok din sa usapin ang pamahalaan ng Pilipinas. January 1995 nang maghain ng petisyon para sa clemency si Flor
kay Singaporean President Ong Teng Cheong, pero dininay ito matapos payuhan ng cabinet ng Singapore. Gumawa rin ng makasaysayang hakbang si Pangulong Fidel V. Ramos sa pamamagitan ng pagpapadala ng 2 sulat kay President Ong upang humiling ng humanitarian clemency at ipagpaliban ang bitay dahil sa mga bagong lumalabas na pahayag. Pero nanindigan ng Singapore na walang sapat na dahilan para baguhin ang hatol. Habang naghihintay ng execution sa death row ng Moon Crescent Prison, linggo-linggong binibisita si Flor ng madring si Sister Gerard Fernandez upang magbigay ng komunyon. Dumating din sa Singapore ang kanyang pamilya noong March 1 para makasama siya araw-araw. Bagamat alam ng pamilya na yun ang huling mga araw ni Flor, inilihim nila ito sa kanya ayon sa payo ng OWA. Sa kasamaang palad sa kabila ng mahigpit na pagselyo sa mga balita para sa mga preso, aksidenteng naibigay kay Flor ang isang pahayagan na may ulat tungkol sa nakatakdang pagbitay sa isang Pilipina na labis na nagpalungkot sa kanya. Hindi man lang pinayagan ng pamilya na yakapin si Flor. Nag-uusap lamang sila sa pamamagitan ng intercom sa magkabilang panig ng bulletproof glass. Sa mga huling araw bago ang bitay, may mga huling minutong teorya at salaysay na lumabas. Isang kasambahay na nagngangalang Emilia Frenilia ang naghain ng salaysay na nagsasabing ang ama umano ng batang si Nicolas ang tunay na pumatay kay Delia matapos itong masaksihan na aksidenteng nalunod ang bata dahil sa seizure. May isa ring dating nakulong na nagngangalang Virginia Custodio Parumog na nag-claim na ginamitan daw ng electric shock therapy at pilit na pinapainom ng gamot si Flor habang nakakulong. Gayunpaman, mabilis at formal na binasura ng Ministry of Home Affairs ng Singapore ang lahat ng paratang na ito dahil sa napakaraming mali sa factual details at kawalan ng anumang ebidensya. Madaling araw ng March 17, 1995, naglakad si Flor Contemplacion patungo sa Bitayan kasama si Sister Gerard Fernandez habang sabay nilang kinakanta ang awiting Amazing Grace. Nilarawan siya ng madre na napakatahimik at nasa kapayapaan sa kanyang mga huling sandali. Bago pa sumikat ang araw, opisyal nang nabitay sa pamamagitan ng pagbibigti si Flor sa Changi Prison kasabay ng 3 lalaking naparusahan naman dahil sa ilegal na droga. Ang kaganapang ito ay nag-iwan ng malalim na sugat at galit sa pusong Pilipino. Maraming kababayan natin ang naniniwalang walang kasalanan si Flor o kaya hindi nabigyan ng makatarungang pagtrato. Nagdulot ito ng matinding tensyon sa ugnayan ng Pilipinas at Singapore na nagbunso din ng pagbibitiw sa pwesto ng mahahalagang opisyal ng pamahalaan tulad ng Foreign Affairs Secretary at Labor Secretary dahil sa matinding pambabatikos sa kawalan umano ng sapat na saklolo at proteksyon sa ating mga OFW sa ibang bansa. Ang kwento ni Flor Contemplacion, hindi lang ito simpleng pahina sa ating kasaysayan. Isa itong napakasakit na paalala ng totoong halaga ng pangingibang bansa. Sa bawat balikbayan box na binubuksan natin na may ngiti at sa bawat perang pinapadala ng ating mga mahal sa buhay galing sa ibang bansa. Tandaan natin, basang-basaya ng pawis, luha at matinding pangungulila. Kaya naman ang payo ko sa pamilyang naiiwan sa Pilipinas ay huwag nating baliwalain ang mga sakripisyong ito. Ang pera, kitain man yan, nauubos din. Pero ang panahon at tamang gabay sa pamilya, hindi natin mababawi kapag lumipas na. At para sa ating mga kababayang OFW na patuloy na lumalaban sa gitna ng hirap at pangungulila sa ibang bansa, saan man kayo dalhin ng panahon, huwag na huwag kayong bibitaw sa pananampalataya. Sa panahong pakiramdam ninyo ay nag-iisa kayo ay may Diyos na nakakarinig ng inyong mga dalangin. Sa pagitan ng ebidensya at takot, ito ang dokyo sa dilim.